Maligayang pagbabalik sa Aklat ni Mormon, isang masterclass. Ang pangalan ko ay John Hilton. Bago si Elder David A. Si Bednar ay tinawag sa kurom ng 12. Nagtrabaho siya bilang isang profesor sa universidad. Sa panahong ito, siya at ang isang kasamahan ay magkasamang sumulat ng isang aklat-aralin. Sa isang pagkakataon, ibinahagi ni Elder Bednar kung paano napalakas ng pagsulat ng aklat-aralin na ito ang kanyang patotoo na hindi maaaring isinulat ni Joseph Smith ang Aklat ni Mormon. Sabi ni Elder Bednar, isa sa mga aklat na isinulat ko kasama ang isang kasamahan ay may habang 650 pahina, naglalaman ng 17 kabanata at inabot ng 2 taon bago namin naisulat. Ang kasamahan kong sumulat ng librong ito ay mayroon ding PhD na nangangahulugang meron kaming mahigit 16 na taon ng formal na mas mataas na edukasyon sa pagitan naming dalawa. Isang kahangahangang karanasan ang makatanggap ng isang kahon ng mga bagong-bagong aklat na ito mula sa tagapaglathala. Binuksan ko ang kahon at tiningnan ang isa sa mga libro. Habang ginagawa ko yon, tumingin ako sa labas, ang bintana ng aking opisina at tinatanong ang aking sarili, bakit mo isinulat ang aklat na ito? Kung talagang iisipin mo, ang paglalaan ng napakaraming oras at pagsisikap sa isang proyektong mabilis na nagiging lipas na ay isang kalokohan. Habang pinag-iisipan ko ang tanong na iyan, naisip ko, dahil ngayon, alam mo na sa karanasan na hindi maaaring si Joseph Smith ang sumulat ng Aklat ni Mormon. Sa 8 taon ng pagsasanay sa universidad, sa 2 taon ng lubos na dedikadong trabaho, sa isang kawani ng editorial, sa mga personal na computer na may mga spell checker at mga online na mapagkukunan, internet at iba pang mga mapagkukunang madaling makuha, nang kinuha ko ang librong isinulat ko at binuksan ito, may mga mali pa rin akong nakita. At sa loob lamang ng 12 buwan, ang aklat na ito na pinaghirapan ko ng husto at napakatagal ay lipas na at kinailangang rebisahin. Alam ko, bilang isang author at sa personal kong karanasan na hindi magagawa ni Joseph Smith at hindi isinulat ang Aklat ni Mormon. Hindi pa ako nakapaglimbag ng aklat-aralin pero nakapagsulat na ako ng ilang libro. At tulad ni Elder Bednar, alam ko mula sa personal na karanasan bilang isang author na walang paraan na maisusulat ni Joseph Smith ang Aklat ni Mormon. Ngayon, susuriin natin ang ilang detalye tungkol sa proseso ng pagsasalin ng Aklat ni Mormon. Nililinaw niyan na hindi ito ang pagsisikap ni Joseph Smith. Ang Aklat ni Mormon ay isang mahimalang gawain. Ito ay isang patotoo tungkol kay Hesukristo na isinulat ng mga sinaunang propeta. Magsimula tayo sa paghalugad ng isang timeline ng pagsasalin ng Aklat ni Mormon. Kaya noong Setyembre ng 1827, natanggap ni Joseph ang mga lamina mula sa burol. Hindi siya gaanong nakapagsasalin sa mga unang buwan dahil sa lahat ng pag-uusig na nakapalibot sa kanya. Kaya lumipat sina Joseph at Emma sa Harmony, Pennsylvania, mga 270 milya ang layo, para magkaroon si Joseph Smith ng kaunting oras para makapagtuon sa pagsasalin. Sa panahong ito, dumating ang kanyang kaibigang si Martin Harris upang tumulong. Noong taglamig ng 1828, kinopya ni Joseph Smith ang ilan sa mga karakter mula sa mga laminang ginto at dadalhin ni Martin Harris ang mga karakter na ito sa New York upang beripikahin kung tama ang salin ni Joseph. Tungkol sa pangyayaring ito, sinabi ni Martin Harris ang sumusunod, ipinakita ko ang mga karakter na naisalin na kasama ang mga salin nito kay Professor Charles Anton, isang Ginoo na kilala dahil sa kanyang mga nagawa sa panitikan. Sinabi ni Professor Anton na tama ang salin, higit pa sa anumang nakita na niya noon na isinalin mula sa wikang Egyptyo. Pagkatapos ay ipinakita ko sa kanya ang mga hindi pa naisalin. Binigyan niya ako ng sertipiko na nagpapatunay sa mga tao ng Palmyra na sila ay tunay na mga tao at ang salin ng mga naisalin na ay tama rin. Kinuha ko ang sertipiko at itinago sa bulsa ko at palabas na sana ng bahay nang dumating si Mr. Tinawagan ako pabalik ni Anton at tinanong ako kung paano natuklasan ng binata na may mga laminang ginto sa lugar kung saan niya natagpuan ang mga ito. Sumagot ako na isang anghel ng Diyos ang nagpahayag nito sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya sa akin, pakita mo sa akin ang sertipikong iyan. Ibinigay ko yun sa kanya at pinunit niya ito. Sinasabing wala nang tinatawag na paglilingkod ng mga anghel ngayon. At kung dadalhin ko ang mga lamina sa kanya, isasalin niya ang mga ito. Ipinaalam ko sa kanya na may bahagi ng mga lamina na selyado at pinagbawalan akong dalhin ang mga ito. Sumagot siya na hindi ako marunong magbasa ng aklat na selyado. Iniwan ko siya at pumunta kay Dr.
Si Mitchell, isa pang kilalang scholar, ay sumang-ayon sa sinabi ni Professor Anton na nirerespeto kapwa ang mga titik at ang salin. Isa sa mga bagay na sa tingin ko ay lubhang kawili-wili sa salaysay na ito ay tila ipinropesya ito ni Nephi ilang siglo bago pa man. Kung babalik tayo sa dalawang Nephi, Kabanata 27, kung saan sinipi ni Nephi ang ilang sipi mula sa aklat ni Isaias, mababasa natin, kunin mo ang mga salitang hindi natatakan at ibigay mo sa iba upang maipakita niya sa mga marunong. Nakikita mo ba ang pattern dito? Kinuha ni Joseph Smith ang mga salitang naisalin na at ibinigay ang mga ito kay Martin Harris. Dinala niya sila sa matalinong si Professor Anton. Sabi ni Professor Anton, dalhin mo sa akin ang libro. Babasahin ko ito. Sabi ni Martin Hare, hindi ko madadala ang libro. Ito ay selyado. Sabi ni Professor Anton, hindi ko ito mabasa. Sa 2 Nephi 27, nakita natin ilang siglo bago pa man na alam na ng Panginoon ang mangyayari. Para sa akin, isa itong paalala na si Jesucristo ang namamahala sa pagsasalin ng aklat ni Mormon. Alam na niya ang mangyayari ilang siglo ng patiuna. Pagkatapos ng siping ito mula sa 2 Nephi 27, mababasa natin, ako ang Diyos. At ako ay Diyos ng mga himala at ipapakita ko sa mundo na ako ay siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Nakakatuwa na kalaunan sa kanyang buhay, nagbigay si Professor Anton ng sarili niyang bersyon ng engkwentrong ito. Lubos niyang itinatanggi na nagbibigay siya ng anumang suporta para sa pagsasalin na ginawa ni Joseph Smith. Kaya sino ang paniniwalaan natin, si Professor Anton o si Martin Harris? Hayaan mong bigyan kita ng isang analohiya. Isipin mo na sinabi ko sa iyo na may ginagawa akong proyekto at napakahalaga nito. Handa mo ba akong suportahan sa proyektong ito? Minsan, nagtanong ako sa isang grupo ng mga 250 katao. Sabi ko, pwede mo ba akong tulungan sa pamamagitan ng pagbibigay ng chewing gum? Maraming tao ang handang magbigay ng chewing gum. Tapos sabi ko, gutom ako, hirap magtrabaho sa proyekto pag gutom. Sino ba naman ang handang bumili ng tanghalian ko? May ilang tao na handang bumili ng tanghalian para sa akin? Tapos sabi ko, mga kasama, kakailanganin ko ng kaunting suportang pinansyal. Sino ang handang magbigay sa akin ng 100 sa Venmo ngayon? Bueno, nakatanggap ako ng ilang kahilingan mula sa mga tao na bigyan ko sila ng $100 pero walang nagbigay sa akin ng $100. Tapos sabi ko, sino naman ang handang magbigay sa akin ng kotse mo? Walang sino man. Sino ang handang magpautang sa akin ng $78,000? Kaya nang naisip mo, walang gustong magpautang sa akin ng $78,000. Pero isipin mo, pagkatapos ng karanasang ito kay Professor Anton, isasangla ni Martin Harris ang kanyang sakahan upang mailimbag ang aklat ni Mormon. Ang halaga ng kanyang sakahan sa dolyar ngayon ay humigit kumulang $80,000. Tunay na naniwala si Martin Harris sa paglabas ng aklat ni Mormon. Kaya nga naniniwala ako sa salaysay ni Martin Harris na umalis siya sa New York na may kumpiyansang tama ang proyektong ito sa pagsasalin. Hindi ko ibabatay ang aking patotoo sa aklat ni Mormon sa detalyeng ito ng buhay ni Martin Harris, ngunit isa ito sa mga makapangyarihang ebidensya. Ngayon, noong tagsibol ng 1828, sinimulan ni Joseph Smith ang pagsasalin ng aklat ni Mormon kasama sina Martin Harris at Emma Smith bilang mga tagasulat. Bagamat hindi masyadong nagsalita si Joseph Smith tungkol sa proseso ng pagsasalin ng aklat ni Mormon, noong 1879, ikinuwento ni Emma kalaunan sa isang panayam sa kanyang anak ang nangyari habang isinasagawa ang pagsasalin. Aniya, ang paniniwala ko ay ang aklat ni Mormon ay tunay na mula sa Diyos. Wala akong kahit katiting na pagdududa roon. Nung nagtatrabaho ka bilang isang eskriba, dinidiktahan ako ng iyong ama oras-oras. At kapag bumabalik pagkatapos kumain o pagkatapos ng mga pagkaantala, agad siyang magsisimula kung saan siya tumigil, nang hindi man lang nakikita ang manuskrito o ipinabasa sa kanya ang anumang bahagi nito. Karaniwan na niyang ginagawa ito. Imposibleng magawa ito ng isang taong may pinag-aralan. Ngunit para sa masawadin na sadyang mangmang at walang pinag-aaralan, imposibleng mangyari iyon. Isang kawili-wiling punto ang binanggit ni Emma. Nakasulat ka na ba ng research paper? Nandun ka, nagtatype sa papel. Magtanghalian ka na, bumalik ka. Ano ang unang bagay na gagawin mo?
mag-scroll pataas. Tingnan kung saan ka napunta para maipagpatuloy mo kung saan ka tumigil. Ikinuwento sa atin ni Emma na hindi ito kailanman ginawa ni Joseph. Muli, hindi ko ibabatay ang aking patotoo tungkol sa Aklat ni Mormon sa detalyeng ito. Ngunit isa itong kawili-wiling ebidensya mula sa proseso ng pagsasalin ng Aklat ni Mormon na walang paraan na maisusulat ito ni Joseph Smith. Ngayon, kapag iniisip mo ang proseso ng pagsasalin ng Aklat ni Mormon, alin sa apat na larawang ito ang pumapasok sa iyong isip? Si Joseph Smith ang magiging pinakamahusay nating mapagkukunan ng impormasyon tungkol sa proseso ng pagsasalin ng Aklat ni Mormon. Pero sa kasamang palad, hindi siya masyadong nagbibigay ng detalye. Sa isang pagkakataon, aniya, hindi nila yung sabihin sa mundo ang lahat ng detalye ng paglabas ng Aklat ni Mormon at hindi nararapat para sa kanya na isalaysay ang mga bagay na ito. Kapag tinitingnan natin ang mga salaysay ng mga naroon para sa pagsasalin ng Aklat ni Mormon, kadalasan pinag-uusapan nila ang proseso ng pagsasalin na nagaganap sa pamamagitan ng isang bato at isang sombrero. Halimbawa, sabi ni Emma Smith, sa pagsusulat para sa iyong ama, madalas akong sumusulat araw-araw, madalas na nakaupo sa mesa malapit sa kanya. Siya, nakaupong nakabaon ang mukha sa kanyang sombrero, may bato sa loob at nagdidikta oras-oras nang walang anumang namamagitan sa amin. Wala siyang manuskrito o aklat na mapagbabasahan. Kung mayroon sana siya noon, kahit anong ganon, hindi niya iyon maitago sa akin. Kung kukunin natin ang mga salita ni Emma, kung pagsasamahin sina Martin Harris, David Whitmer, at iba pa na malapit sa proseso ng pagsasalin, tila maraming paraan kung paano na isalin ang Aklat ni Mormon. Kadalasan, itinatakip ni Joseph Smith ang kanyang mukha sa isang sombrero at gumagamit ng bato ng tagakita sa proseso ng pagsasalin. Sa tingin ko, mahalagang tandaan na sina Emma, Martin, David ay hindi nila ito ikinukuwento bilang kakaiba o hindi pangkaraniwan. Para sa atin, maaaring tingnan natin iyan at maisip, nako, hindi ko masyadong maintindihan iyan. Ngunit para sa mga pinakamalapit sa pagsasalin, tila ito ay isang normal na paraan ng pagsasalin. Iyon sa sanaysay na gospel topics tungkol sa pagsasalin ng Aklat ni Mormon, tila para sa kaginhawahan, madalas na ginagamit ni Joseph ang iisang bato ng tagakita upang magsalin, sa halip na ang dalawang batong pinagbuklod upang mabuo ang mga interpreter. Ang dalawang instrumentong ito, ang mga interpreter at ang bato ng tagakita, ay tila maaaring palitan. May ilang taong tumanggi sa pahayag na ito na ginagamit ang mga pisikal na instrumento sa proseso ng banal na pagsasalin. Ngunit ang mga ganitong tulong upang mapadali ang paghahatid ng kapangyarihan at inspirasyon ng Diyos ay naaayon sa mga salaysay sa banal na kasulatan. Bukod sa Urim at Tumim, binabanggit din sa Biblia ang iba pang pisikal na instrumentong ginamit upang magamit ang kapangyarihan ng Diyos. Ang tungkod ni Aaron, isang ahas na tanso, mga banal na langis na pampahid, ang kaban ng tipan, at maging ang lupa mula sa lupa na hinaluan ng laway upang pagalingin ang mga mata ng isang bulag. Kung interesado kang matuto ng higit pa tungkol sa mga detalye ng pagsasalin ng Aklat ni Mormon, talagang inire-recommend ako ang podcast na Church History Matters. Meron silang ilang serye ng mga episode tungkol sa proseso ng pagsasalin at nilagyan ko ito ng link sa website ng kurso. Pero sa ngayon, balikan natin ang ating timeline ng pagsasalin. Pagsapit ng Hunyo 1828, nakapagsalin na si Joseph ng 116 pahina mula sa Aklat ni Mormon. Gustong-gusto itong dalhin ni Martin para ipakita kung bakit. Makiramay tayo at unawain kung bakit. Kunwari ay pinahiram mo ako ng $78,000 para sa aking espesyal na proyekto. At ngayon nagtataka ang asawa mo, ano na ang nangyari sa perang iyon? Ang asawa ni Martin na si Lucy ay hindi naniwala kay Joseph Smith. Kaya gustong kunin ni Martin ang 116 na pahina para patunayan sa kanya na talagang may ginagawa itong mahalaga. Nagtanong si Joseph Smith ng minsan, 2 beses, at masama ang kutob niya tungkol dito. Sa ikatlong pagkakataon, sinabi ng Panginoon, "Iyon na yan, Joseph, ipahiram kay Martin ang manuskrito." Di nagtagal pagkaalis ni Martin, nanganak si Emma ng isang sanggol na namatay. Si Emma ay nasa pagitan ng buhay at kamatayan, at si Joseph ay nanatili sa kanyang tabi. Habang nagsisimula ng gumaling si Emma, hinikayat niya si Joseph Smith na bumalik sa New York upang alamin kung ano ang nangyari sa manuskrito. Sa madaling salita, nawala sa sarili si Martin. Nang makita niya si Joseph Smith, sumigaw siya, "Nawala ang kaluluwa ko." Nang marinig ni Joseph ang balitang ito, sinabi niya, "Wala nang katapusan."
Sandali tayong huminto at pag-isipan ng isang aral mula sa kwentong ito. Siyempre, maganda sana kung itinago ni Joseph Smith ang 116 na pahina. Lahat tayo ay humihiling na sana ay mayroon tayo ng mga ito. May nagawa ka bang pagkakamali sa buhay mo na lubos mong pinagsisihan? Dito, si Joseph Smith ay 23 taong gulang at nawala niya ang mga sagradong talaan. Pero sa tingin ko ay interesante na hindi siya sumuko. May pag-asa pa rin. Sinabi sa kanya ni Hesukristo, ikaw ay pinili pa rin at muling tinawag para sa gawain. Aniya, maging tapat at magpatuloy. Kung ilalagay sa konteksto ng kanyang buong buhay, hindi naman sumira ang 116 na pahina ng lahat. Maaaring nakagawa ka na ng mabibigat na pagkakamali sa buhay mo, tulad ko, ngunit hindi ibig sabihin noon ay wala ng pag-asa. Maaari tayong maging tapat at magpatuloy. Kalaunan sa kanyang buhay, hindi na binanggit ni Joseph Smith ang pangyayaring ito. Hindi niya sinasabing, nako, sana nung bata pa ako, itinago ko ang 116 na pahinang iyon. Hindi. Sumusulong siya nang may pananampalataya kay Hesukristo. Ikaw at ako ay magagawa rin ang parehong bagay sa mga bagay na ating pinagsisisihan. Nakakatuwa na may plano ang Panginoon mula pa sa simula. Alam niya ang tungkol sa nawawalang 116 na pahina. Sa 1 Nefi Kabanata 9, nalaman natin na si Nefi na nakalikha na ng malalaking lamina ay binigyang inspirasyon ng Panginoon na likhain ang maliliit na lamina. Ang pinaikling tala ni Mormon sa malalaking lamina ang naging 116 na pahina ng aklat ni Mormon na nawala. Ang maliliit na lamina na inutusang gawin ni Nefi kalaunan ay ang mga mayroon tayo ngayon mula sa unang Nefi hanggang sa aklat ni Omni. May isip mo si Nefi na nagtataka, bakit ko pa kailangang gawin ang pangalawang talaang ito? Sa 1 Nephi Kabanata 9, sinabi ni Nephi, inutusan ako ng Panginoon na gawin ang maliliit na laminang ito para sa isang matalinong layunin sa kanya, na layunin ay hindi ko alam. Sa paglipas ng mga siglo ng pagbabalik-tanaw, alam na natin kung bakit. Pagkalipas, halos 1,000 taon Nephi sumulat Mormon, nakaramdam siya ng inspirasyon isama ang maliliit na lamina, maaaring nagtataka. Gumugol na ako ng maraming oras sa paggawa ng isang pinaikling buod ng malalaking lamina ni Nefi. Ang unang 116 na pahinang naisulat ko ay kahanga-hanga. Habang itinatala ni Mormon ang kaniyang paglalagay ng maliliit na lamina, sinabi niya, ginagawa ko ito para sa isang matalinong layunin, sapagkat ganito ako nito binubulong ayon sa mga pagkilos ng Espiritu ng Panginoon. Hindi ko alam ang lahat ng bagay, ngunit alam ng Panginoon ang lahat ng bagay na darating. Ito ay isang mahalagang paalala na si Hesukristo ang namamahala sa proseso ng pagsasalin ng aklat ni Mormon. Ilang siglo bago nito, nakagawa na siya ng plano. Magplano para sa mga nawalang 116 na pahina. Para sa akin, isa itong paalala na kapag may mga bagay na nagkamali at nagkamali rin ang mga ito, makakagawa tayo ng maling pagpili, masasaktan tayo dahil sa maling pagpili ng iba. Nabubuhay tayo sa mundong puno ng kasalanan kung saan minsan ay nagkakamali ang mga bagay-bagay. Ngunit kayang tanggapin ng Ama sa Langit at ni Hesukristo maging ang mga trahedya, pagkakamali at pinakamatinding panghihinayang at mabawi pa rin ang mga ito. Sa kaso ni Joseph Smith at ng nawalang 116 na pahina, nawalan siya ng kakayahang magsalin pansamantala. Kaya, kung babalikan natin ang ating timeline, pagdating ng Setyembre ng 1828, wala pang naisalin kung ikukumpara sa kasalukuyang aklat ni Mormon na mayroon tayo ngayon. Hindi masyadong nagsalin si Joseph sa sumunod na 6 na buwan. Kinailangan magtuon sa pagsusumikap, matustusan ang pamilya, at wala siyang full-time na eskriba. Gayunpaman, ipinangako sa kanya ng Panginoon na malapit dumating ang isa. Sa panahong ito, lalaking nagngangalang Oliver Cowdery ang nagtuturo sa paaralan sa Palmyra. Nanirahan siya sa pamilyang Smith at nalaman ang mga laminang ginto. Sa paglipas ng panahon, nanalangin si Oliver at nadama maglakbay patungong Harmony, nakatira sina Joseph at Emma, makakatulong siya sa pagsasalin ng aklat ni Mormon. Dumating si Oliver noong Abril 5 at pagsapit ng Abril 7, sinimulan na ni Joseph Smith ang pagsasalin ng aklat ni Mormon, kasama si Oliver tagasulat. Sa pagitan ng Abril 7 at Hunyo 30, aklat ni Mormon ay naisalin. Ngunit higit pa ang kanilang ginagawa sa panahong ito kaysa sa pagsasalin lamang ng aklat ni Mormon. Isaalang-alang ang paliwanag ng eskolar na si John Welch.
Ang pagsasalin ng Aklat ni Mormon ay naganap sa loob ng 85 araw. Sa panahong ito, ang propeta at ang kanyang mga eskriba ay naglaan din ng oras para kumain, matulog, maghanap ng trabaho, tumanggap ng mga Aaronic at Melchizedek priesthood, at gumawa ng kahit isa, posibleng dalawa, paglalakbay patungong Colesville, 30 milya ang layo, para i-convert at binyagan sina Hiram at Samuel Smith. 13 paghahayag bahagi ng doktrina at tipan. Lumipat mula Harmony patungong Fayette upang makuha ang karapatang-ari ng Aklat ni Mormon, mangaral ng ilang araw magbinyag ng ilan malapit sa Fayette, simulan ang paggawa ng mga kaayusan para sa paglalathala ng Aklat ni Mormon. Naku, isipin mo ang ginawa mo nung bakasyon mo sa tag-init. Iyan talaga ang haba ng oras na meron si Joseph Smith noong siya ay isang young adult. Ilang linggo para isali ng Aklat ni Mormon para magawa ang lahat ng mga bagay na ito. Nagpapatuloy si Professor Welch. Sa konserbatibong pagtatantya, nagiiwan ito ng 65 o mas kaunting araw ng trabaho kung kailan maaaring nagsalin ang mga propeta at ang kanyang mga eskriba. Iyan ay katumbas ng average na 8 pahina kada araw. Sa ganong bilis, mga 1 linggo lamang ang maaaring isalin ang buong 1 Nephi. 1 araw at kalahati para sa talumpati ni Haring Benjamin. Hayaan mong maintindihan mo yan sandali. Ibig sabihin, ang awit ni Nephi ay isinulat sa loob ng 1 o 2 oras. Ang makapangyarihang karanasan ni Hesukristo sa pagbisita sa mga Nephita sa 3rd Nephi 11 ay inabot ng wala pang ilang oras bago maisalin. Muli, hindi ko ibabatay ang aking patutuo tungkol sa Aklat ni Mormon sa bilis ng pagsasalin, ngunit ito ay isa pang detalye na nagpapakita na walang paraan na maaaring ginawa-gawa ito ni Joseph Smith. Gaya ng sabi ng kanyang asawang si Emma, hindi makasulat o makadikta si Joseph ng isang malinaw at maayos na liham. Ang Aklat ni Mormon ay may banal na katotohanan. Wala akong kahit katiting na pagdududa roon. Gusto ko ngayon na bumaling sa isa pang detalye ng paglabas ng Aklat ni Mormon. Hayaan ninyong ipakilala ko ito sa pamamagitan ng isang tanong. Kunwari ay isa kang full-time missionary. Kumakatok kayo ng kompanyon mo sa mga pinto. Ang taong sasagot ay magsasabi, kung ang Aklat ni Mormon ay talagang totoo, bakit libu-libong pagbabago ang ginawa rito? Bilang tugon sa iyo, A. Sawayin mo siya ng may kabaitan at sabihing, walang mga pagbabagong naganap sa Aklat ni Mormon. B. Tanggalin mo ang alikabok sa paa mo at tumakbo ka palayo. C. Umiyak ka na lang dahil natatakot ka at naguguluhan. O kaya naman si D. Sabihin mo magandang tanong yan, gusto naming makipag-usap sa iyo ng higit patungkol sa mga pagbabagong ito. Sa katunayan, kumuha ako ng masterclass na tumalakay dito. Pumasok na sana kami. Ayokong mabigla ka agad tungkol sa paksang ito. Ito ay isang paksang ginawang gawain ng isang scholar, si Royal Skousen, sa buong buhay niya. Ito ang paksa ng kritikal na teksto ng Aklat ni Mormon. Ngayon, kapag narinig mo ang pariralang critical text, maaaring isipin mong pinupuna namin ang teksto ng Aklat ni Mormon. Ngunit iyan ay, hindi ito ang pinag-uusapan natin. Natutuklasan namin ang mga pinakaunang manuskrito. Ang mga proyekto sa kritikal na teksto ay ginagawa sa lahat ng uri ng sinaunang mga akda, tulad ng Biblia o maging ang mga akda ni Shakespeare. Pagdating sa Aklat ni Mormon, mas madali ito kaysa sa Biblia. Ngunit sa totoo lang ay medyo mas komplikado ito kaysa sa inaakala mo. Mayroong ilang mahahalagang sinaunang edisyon ng manuskrito ng Aklat ni Mormon. Suriin natin ang ilan sa mga ito. Una, meron tayong orihinal na manuskrito. Ito ang sulat kamay ni Oliver Cowdery habang nagsasalin si Joseph Smith. Ang edisyong ito ay may mga kabanata, ngunit naiiba ang mga ito sa mga kabanatang mayroon tayo ngayon at walang mga talata. Nang magtungo sa kanluran ang mga banal, hindi kasama sa kanila ang orihinal na manuskrito ng Aklat ni Mormon. Ibinaon ito ni Joseph Smith sa batong panulok ng bahay sa Nauvoo kasama ng ilang iba pang bagay parang isang time capsule. Ngunit sa kasamaang palad, nang matuklasan ito ni Louis Bideman na pangalawang asawa ni Emma Smith, marami sa orihinal na manuskrito ay nasira na ng tubig. Ang mas malala pa rito, habang naglalakbay ang iba't ibang miyembro ng simbahan sa Nauvoo, binibigyan sila ni Bideman ng isang pahina ng orihinal na manuskrito bilang souvenir. Sa kasalukuyan, malaki ang pagsisikap na ginawa upang mangalap ng anumang kilalang mga piraso ng orihinal na manuskrito at mayroon na tayong humigit kumulang 28% nito na umiiral ngayon. Pangalawa ay ang manuskrito ng Aklat ni Mormon ng Tagalimbag. Nawala na ni Joseph Smith ang 116 na pahina kaya ayaw na niyang mawala pa. Kaya, bago niya dinala ang Aklat ni Mormon para ilimbag, ipinasulat niya kay Oliver Cowdery ang buong Aklat ni Mormon.
Ito ang manuskrito ng tagalimbag, kaya ang orihinal ay naingatang ligtas. At ang manuskrito ng tagalimbag ang ginamit para aktual na gawin ang typesetting ng Aklat ni Mormon. Ngayon, isipin mo na kinailangan mong isulat ng kamay ang buong Aklat ni Mormon. Ilang pagkakamali ang magagawa mo? Alam kong marami akong magagawa dahil halos hindi ako marunong magbasa ng kursiba. Sa karaniwan, nakakakita kami ng 2 hanggang 3 pagkakamali bawat pahina habang lumilipat kami mula sa orihinal patungo sa edisyon ng nag-iimprenta. Tiyak na hindi ito dapat maging kritisismo kay Oliver Cowdery. Sigurado akong mas marami pa akong pagkakamaling nagawa. Bueno, kalaunan ay ibinigay ni Oliver Cowdery ang manuskrito ng manlilimbag kay David Whitmer na siyang nagpasa nito sa kanyang mga inapo. At kalaunan, ito ay napunta sa mga kamay ng muling inorganisang simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa mga huling araw na ngayon ay ang simbahang komunidad ni Kristo. At noong 2017, ibinenta nila ito sa Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Kaya halos lahat ng manuskrito ng tagalimbag ay umiiral pa rin ngayon. Ang susunod na manuskrito na gusto nating pag-isipan ay ang edisyon ng Aklat ni Mormon noong 1830. Pansinin na nung isinali ng Aklat ni Mormon, walang mga bantas. Ang bantas sa Aklat ni Mormon ay idinagdag ni John Gilbert na hindi miyembro ng simbahan dahil siya ang nagta-typeset ng Aklat ni Mormon. Isipin kung gaano kahalaga ang bantas. Halimbawa, ito ba ay, tara kain na tayo, Lola? Okay na tayo, Lola? Narito ang isang katulad nito. Ito ba, mahilig ako sa pagluluto sa mga aso ko at sa pamilya ko? O mahilig ako sa pagluluto sa mga aso ko at sa pamilya ko? Kapag binabasa natin ang Aklat ni Mormon, tandaan na ang mga bantas ay idinagdag kalaunan. Kaya minsan, ang paglalagay kuwit, kung isang bagay tandang padamdam, tandang pananong, o tuldok, lahat ito bagay maaari nating isipin at isaalang-alang. Pang-apat, ang edisyong 1837. Sa pangalawang paglilimbag nito Aklat ni Mormon, inihambing ni Joseph Smith ang edisyon noong 1830 sa manuskrito tagalimbag at itinuwid daan-daang maliliit pagkakamali, gramatika at typo. At sa ilang mga pagkakataon, si Joseph Smith mismo ang gumawa ng mga partikular na pagbabago sa teksto. Ang huling edisyong inilathala noong panahon ng buhay ni Joseph Smith ay ang edisyon noong 1840. Dito, gumawa si Joseph ng ilang pagbabago upang mas maiayon ang teksto sa orihinal na manuskrito at muling gumawa ng ilang maliliit na pagbabago sa teksto. Noong 1879, nakakita tayo ng isang talagang mahalagang edisyon. Dito mo sa unang pagkakataon, may mga talata na idinagdag sa Aklat ni Mormon at mga bagong kabanata ang idinagdag. Invited and very into ay ginawa ni Elder Orson Pratt. Yung quorum ng 12 sa ilalim ng pamamahala ng unang panguluhan, may ilang maliliit na pagbabago rin na ginawa sa teksto upang linawin ang kahulugan. Noong 1920, si Elder James E. si Talmage, sa ilalim ng pamamahala ng unang panguluhan, ay lumikha ng isang na-update na bersyon ng Aklat ni Mormon na, sa unang pagkakataon, ay may dobleng column. Mahalagang tandaan na si Elder Talmage at ang mga kasama niya sa paggawa ay walang akses sa manuskrito ng tagalimbag o sa orihinal na manuskrito ng Aklat ni Mormon. Sa ngayon, ang huling pangunahing edisyon ng Aklat ni Mormon ay ang bersyon noong 1981. Lumitaw ang mga bagong buod ng kabanata at mga talababa, at ilang mahahalagang pagbabago sa teksto ang ginawa upang maiayon ang teksto sa mga naunang manuskrito tulad ng manuskrito ng tagalimbag na na-access ng Comet noong 1981 na hindi na-access ni Elder Talmage. Kaya lahat ng ito ay talagang kawili-wiling kasaysayan. Ngunit bakit ito mahalaga? Sa ilang paraan, hindi. Nakakatuwang malaman ang detalyeng ito, ngunit walang malaking pagbabagong ginawa sa Aklat ni Mormon. Walang talata kailanman na katulad ng ikaw ay babautismuhan at ito ay binago upang maging hindi ka dapat babautismuhan. Maraming pagbabago ang nagawa, ngunit kadalasan ay sa gramatika, spelling at bantas. At sa palagay ko ay mahalaga itong malaman natin kung sakaling may magsabi nito. Libu-libong pagbabago ang nagawa sa Aklat ni Mormon. Bueno, kapag narinig mo yan parang nakakabaliw. Pero kapag naiintindihan ang proseso ng paglipat mula orihinal na manuskrito patungo sa manuskrito ng imprenta sa pagta-typeset at pagbabantas, bigla mong makikita kung bakit. Maraming pagbabago ang kailangang gawin sa paglipas ng panahon. May ilang detalye, tulad ng mga break sa kabanata na sa tingin ko ay makakatulong ng malaki. Habang isinasagawa pagsasalin, nakita ni Joseph Smith nagpapahiwatig sa kanya, may pahinga na.
kung babalikan natin orihinal kabanata, minsan tutulong pahinga. Nakakatulong sa atin makita paano pinaghiwa-hiwalay ni Nephi o Mormon tipak teksto. Halimbawa, sa Alma Kabanata 30 hanggang 35, may tendensya tayong basahin kabanatang iyon nang paisa-isa tingnan bilang magkakahiwalay kwento. Ngunit ang mga kabanata 25 ng Alma ay iisang kabanata. Iba ang pagkaunawa kung titingnan bilang bahagi ng kwentong ibinabahagi ni Mormon. Sa palagay ko, maraming detalye ang matututunan kapag tiningnan nating mabuti ang mga variant ng aklat ni Mormon. May kakaibang detalye na, bagamat hindi lubos na nagpabago ng pag-unawa sa aklat ni Mormon, ay kapaki-pakinabang malaman. Magbabahagi lang ako ng 2 halimbawa sa iyo. Sinasabi sa orihinal na manuskrito ng Alma, 39.13, manumbalik ka sa kanila at kilalanin ang iyong mga pagkakamali at itama ang kamaliang iyong nagawa. Sa kasamaang palad dahil sa isang bakas ng tinta sa orihinal na manuskrito. Habang kinokopya ito ni Oliver Cowdery sa manuskrito ng Tagalimbag, ang kinokopya niya ay panatilihin ang kamaliang iyong nagawa. Kaya sinasabi sa edisyong 1830, aminin ang iyong mga pagkakamali at tandaan ang kamaliang iyong nagawa. Malinaw na walang katuturan iyan. Kaya noong 1920, habang inihahanda ni Elder Talmadge ang kanyang edisyon, inalis niya ang salitang panatilihin. Tandaan, wala siyang access sa mga taga-imprenta o sa orihinal na manuskrito. Kaya meron na tayong teksto. Yan ngayon, sa ating kasalukuyang edisyon, kilalanin ang iyong mga pagkakamali at ang kamaliang iyong nagawa. Maganda pa rin to pero hindi kasing lakas ng orihinal na manuskrito. Aminin ang iyong mga pagkakamali at itama ang pagkakamaling nagawa mo. Muli, hindi ito magpapabago sa takbo ng kwento, pero sa tingin ko ay nakakatuwang mapansin na kapag bumalik tayo sa orihinal na mga teksto, mas lalo pa itong nagiging malinaw. Narito ang isa pang halimbawa. Sa ating kasalukuyang edisyon ng Aklat ni Mormon, sa Alma, Kabanata 43, mababasa natin, ang mga Nefita ay napilitang lumaban ng mag-isa sa mga Lamanita na kinabibilangan ni Laman at Lemuel at ng mga anak na lalaki ni Ismael at lahat ng mga tumalikod sa mga Nefita na mga Amalekita at Zoramita at mga inapo ng mga saserdote ni Noe. Ngayon, ang mga inapong iyon ay kasing dami, halos kasing dami ng mga Nefita. Kung titigil tayo at pag-iisipan, may kakaiba talagang makikita sa talatang ito. Pansinin kung paano sinasabi na ang mga inapo ng mga saserdote ni Noe ay kasing dami ng mga Nefita. Paano kaya ito nangyari? Balik tayo sa nakaraan. Ang mga inapo ng mga saserdote ni Noe, tinutukoy nito ang pagdukot ng mga pari ni Haring Noe sa 24 na babaeng Lamanita noong mga taong 135 bago si Kristo. Ngayon, sa Alma Kabanata 43, tayo ay nasa taong 75 bago si Kristo. Kaya paano nangyari na sa loob lamang ng 60 taon, 24 na mag-asawa ang nakabuo ng populasyon na ganito karami? Halos kasing laki ng mga Nefita na alam nating umaabot sa 10,000. Wala talagang saysay yan. Ngunit kung babalikan natin ang orihinal na manuskrito, pansinin na sinasabi nito, napilitang mag-isa ang mga Nefita na lumaban sa mga Lamanita at lahat ng mga nagmula sa mga Nefita na mga Amlisita at Zoramita at mga inapo ng mga saserdote ni Noe. Ngayon, ang mga tumiwalag na yon ay kasing dami, halos kasing dami ng mga Nefita. Pansinin na parehong mali ang baybay ng mga inapo at mga sumasalungat sa orihinal na manuskrito. Kaya habang kinokopya ito ni Oliver Cowdery, mali ang pagkakaintindi niya sa mga tumututol at inakala niyang mga inapo ito. Gaya ng isinulat ni Royal Skousen, mas makatwiran ang sinasabi ng orihinal na teksto rito na halos kasing dami na ngayon ng mga Nefitang tumiwalag sa mga Lamanita gaya ng bilang ng mga Nefita mismo. Isang napaka-nakababahalang sitwasyon. Kaya, nagbahagi ako ng 2 halimbawa kung paano mas malinaw ang orihinal na manuskrito ng Aklat ni Mormon kaysa sa kasalukuyan. Hindi ko pa nasasabi sa estudyanteng iyon na walang katuturan ang Alma 43:13-14. Maliliit na detalye lang ito. Pero kung interesado ka sa maliliit na detalye, maaaring iniisip mo, kapatid na Hilton, sana makita ko ang pinakaunang manuskrito ng Aklat ni Mormon. Aba, sana natupad. Nilikha ni Royal Skousen ang tinatawag niyang Aklat ni Mormon. Ang pinakamaagang teksto, saan kinukuha orihinal manuskrito hanggat maaari. Ang manuskrito ng Tagalimbag, hindi makukuha ang orihinal, muling likhain ang orihinal na teksto ng Aklat ni Mormon. Ang isang bersyon nito ay libre online at nilagyan ko ito ng link sa website ng kurso.
Ngayon, maaring magtaka ang ilan, paano nga ba posibleng may mga pagkakamali sa gramatika? Paano nangyaring hindi perpekto ang bantas? Alalahanin ang isinulat ni Moroni sa pahina ng pamagat ng Aklat ni Mormon. Kung may mga pagkakamali man, mga pagkakamali iyon ng mga tao. Gustong-gusto ko na kinikilala ng mga tagapagsalaysay ng Aklat ni Mormon na maaring may mga pagkakamali sa proseso. Hindi nito kailangang hamunin ng ating patutuo sa Aklat ni Mormon. Bueno, pwede naman tayong magpatuloy. Ngayon, nagtuon tayo sa pagsasalin ng Aklat ni Mormon sa Ingles, ngunit naisalin na rin ito sa iba pang mga wika. Ang una ay ang wikang Danish noong 1851. Kalaunan ay dumating ang Espanyol at Portuges. Sa kasalukuyan ang Aklat ni Mormon ay nasalin na sa mahigit 100 wika. Isa sa mga paborito kong paraan para basahin ang Aklat ni Mormon ngayon at lalo na para ibahagi ito sa iba ay ang Book of Mormon app. Kung hindi ka pamilyar dito, magsaan ka mo itong i-download kahit saan ka makakakuha ng mga app. Ang Book of Mormon app ay makukuha sa maraming wika. Napakadaling ibahagi. Sa loob ng app ni Manma kang makipag-chat sa isang misyonero, makakahanap ka ng isang lokal na bahay pulungan. Talagang dinisenyo ito para maging angkop sa mga unang beses pa lang makakabasa ng Aklat ni Mormon. Madaling ma-access ang mga video ng Aklat ni Mormon. Nagsalita si Pangulong Benson tungkol sa kanyang pangitain na punuin ang mundo ng Aklat ni Mormon. Wala akong maisip na mas mainam na paraan para gawin iyon kaysa sa Book of Mormon app. Sa ilang pag-click, madali ko nabibigay QR code sa iba. Dahil diyan, madadownload nila ang Book of Mormon app sa sarili nilang telepono, sa sarili nilang wika. Pagkatapos ay magkakaroon sila ng kumpletong access sa teksto, sa mga video. May gandang paraan para punuin ang mundo ng Aklat ni Mormon. Nakakamanghang isipin kung paano tayo nakabangon mula sa isang pagkaligaw. 116 na pahina mula sa orihinal na manuskrito ng Aklat ni Mormon hanggang sa isang app na maaari kong ibahagi sa buong mundo. Habang tinatapos natin ang ating oras na magkakasama ngayon, gusto kong tingnan ang nakasulat sa huling pahina ng mga laminang ginto. Itinala ni Moroni na ang layunin ng Aklat ni Mormon ay ipakita sa mga labi ng sambahayan ni Israel kung anong mga dakilang bagay ang ginawa ng Panginoon para sa kanilang mga ninuno, upang kanilang maalaman ang mga tipan ng Panginoon, upang sila'y hindi itakwil magpakailanman. At gayon din sa pagpapatibay ng mga Hudyo at Gentil na si Jesus ang Kristo, ang walang hanggang Diyos na nagpapakita ng kanyang sarili sa lahat ng bansa. Ngayon, habang tinalakay natin ang mahimalang paglabas ng Aklat ni Mormon, sana ay hindi natin makalimutan ang mga layunin sa likod nito upang malaman natin ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa ating mga ninuno, upang malaman natin ang kanyang mga tipan, at upang kumbinsihin tayo na si Jesus ang Kristo. Ang Aklat ni Mormon ay tunay na isang kahanga-hangang gawain at isang kamangha-mangha, at nasasabik akong simulan itong pag-aralan habang sinisimulan natin sa 1 Nephi sa ating susunod na klase.